Shop like a billionaire. Temu. Temu. Meron tayong re-reaction, mga kababayan ko. Ito ay pinasa sa akin, ito ay video ni Master Gala, ni Master G. So, sasagot siya sa mga basher. Isa sa mga weakness ko yan eh. Pag may basher, lalo na pagka bobo. hindi ko matiis na hindi rin sagutin at pagsalitaan ng masama. Hindi kasi nakakabwisit kasi. Kasi sa part ko, minsan dino-double check ko eh. Although na hindi naman ako perfecto, no. Minsan may mali din ako nasasabi. Pero may mga bagay na ika nga ni Donsky 1001% na totoo at tas yung ipipilit pa rin, yung pagmumukain ka pa rin mali. Doon ako banas na banas talaga sa mga ganon. Pero hindi na kasi mawawala yun eh. 'Di ba? Mahirap kasi talagang pagka mahina ang kalooban mo, hindi ka uubra sa social media talaga. Maaring sa labas, halimbawa, pag ikaw ay sanay ka na senyorita sa bahay nyo, magtatrabaho ka sa labas, hindi siya madali. Kung sanay ka na sa bahay nyo, hindi ka inuutusan. Pag nagka-boss ka at nagtrabaho ka sa labas, hindi siya madali. Same as vlogging, akala nyo, nakaupo ka lang dyan, bungo, nakaupo ka lang dyan. Pero pagka may mga may mga basher ka, emotionally, hindi siya madali. Mga kababayan ko. So, panoorin nga natin to. Naumpisahan ko to hanggang 5 minutes eh. Pero, tingnan natin kung ano yung mga kaganapan dito sa video na to. Ang naipon ko before is nakabili ko ng cellphone. Yun yung pinang-start ko, nagsimula ako. Nagkikwento kasi siya ng humble beginnings niya. Nakabili ko ng GoPro. After nyan, and then sunod-sunod na. Tapos ngayon, hindi mo in-expect mga master na aabot din ng malaki-laki na yung aking nailabas. Kasi may ibang nagsasabi na, Master G, bakit ang laki na nga nailabas mo sa nabawi mo na ba yan? Oo, pagdating sa vlogging, akala nyo madali lang ang gastusan. Magastos talaga ito, men. Maniwala kayo sa akin. Gumagastos ka kasi need mo rin kasing maibalik sa audience mo yung yung pagmamahal nila sa'yo. May nagmamahal ba sa akin? Hindi, ibig sabihin, kung mapapansin nyo yung mga lumang video ko, malabo pa yung camera ko nun. Syempre, nagkakaroon ng konting ipon, 'di ba? Syempre, ibabalik ko naman sa inyo 'yon. Ang pabor na binigay nyo sa akin, nanonood kayo sa akin, 'di ba? Some of you sinusuportahan ako, 'di ba? Hindi man pera, pero malaking bagay yung panonood nyo sa akin. In return kasi, gusto ko din naman na maging maganda yung pinapanood nyo sa akin. I know, sa iba, hindi maganda yung pinapanood sa akin. Hindi content ang pinag-uusapan na. Yung halimbawa, yung video na yan, natuto ako maglagay ng background sa OBS. Dati hindi ako marunong. Siyempre, kailangan din naman natin upgrade ng konti. Hindi katulad ni Ghost Hunter 88. Na kung ano yung quality ng video nung nagsimula siya, ganun pa rin. Diba? Unfair yun para sa mga nanonood. Lalo na pagka dumadami yung nanonood sa'yo, gusto mo rin naman kasi maibalik. Diba? Para hindi naman kayo magtitiis sa malabo kong camera. Diba? Ganun naman yun. Sa inyo camera ko pa lang guys. Ito hindi sa paggayabang. Camera, laptop, at saka yung mga phone na ginagamit ko din sa pang-edit, mga lens ng camera, umabot na po ng 500,000 mahigit na. Totoo naman yun. Yun na po lahat na ilabas ko. Pwede naman kasi yun. Kung mapapansin nyo, kung ikukumpara nyo yung mga lumang video ni Master Gala, nagbabago. May drone pa nga yan, men eh. Hindi kasi biro yan. Yang larangan na yan. Lalo na pagka lumalabas-labas ka, kailangan mo talaga ng magandang camera para hindi forever. Yung mga beginner, syempre, cellphone ang ginagamit, di ba? Pero darating ang time, kailangan mo talaga mag-upgrade. Para, lalo na pag sobrang dami ng nanonood sa'yo. Unfair sa kanila yun kung hindi ka mag-upgrade. Tama lang yung ginagawa ni Master Gala na yun. Magkano naman ang kinita ko? Pagpalagay mo mga master, kumita na po ako ng 1 million sa YouTube.
Kasi kung i-compete ko naman, parang umabot na rin siya. Pero mga master, ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto ko? I-share ko sa inyo bilang inspirasyon. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Ang goal ko talaga is maka 1 million, syempre, malapit na tayo. Bukod pa doon, yung maibigay ko yung totoong storya na nangyari. Yun ang pangahawakan natin ngayon, yung totoong istorya. 'Di ba? Kasi as online personality, responsible mo talaga yan na anuhin yung totoong istorya. Ganito kasi kadalasan ang nangyayari sa mundo ng social media. Halimbawa, sa fake content. Hindi ko naman sinasabi na fake yung content mo, no? Halimbawa, sa fake content, marami naman talagang gumagawa ng fake content. Pero, hindi ibig sabihin maraming gumagawa nun, kailangan gawin mo na rin dahil yun ang kailangan. No. Hindi. Kasama sa yan Kasama yan sa responsibility mo bilang influencer. 'Di ba? Yung mabigyan ng tapat na panoorin, kahit mga TV stations ginagawa 'yan Kasi pagka halimbawa namimeke ka na namimeke, darating ang time kasi na mahuhuli ka. Hindi pwedeng hindi ka mahuli. Maybe hindi ka mahuli ng 10 years, 'di ba? Hindi pwede mga 20 years, pero darating ang time, malalaman din ng tao na niloloko mo sila. Hindi naman forever tanga ang tao Kaya yan ang pangit pagka, yes, ngayon, halimbawa, nag-i-scripted ka, Ngayon, okay yung takbo ng channel mo, di ba? Paano pag nalaman nilang peke yung ginagawa? Mawawalan na ng gana Ako, for me, kabulshitan lang talaga yung sinasabi nung mga bulag na supporters na, ano ngayon kung peke, at least nag-enjoy kami. No. Huwag mo lokohin ang sarili mo. Kaya ka napasubscribe dyan dahil alam mo kasi na totoo yung ginagawa. Yun kasi yung tama yung sinabi ni Master Gala na yun. Na mabigyan tayo ng makatotohanan na na content, 'di ba? Kasi deserve nating mga nanonood yun Ako isa ako sa audience, hindi ko pa kinukonsider ang sarili ko na ka-level nila. Kasi mga matataas na level na to 'Di ba? Yung mga silver play button guys. 'Di ba? Isa pa ako sa mga audience sa mga panahon na to. Isang taong pumanaw sa mga sikat. Yan po yung goal ko talaga na kasi nga gusto ko rin silang mabisita at makapag-explore. Yan, interesting yun Yung lalo na pag sikat yung topic mo. 'Di ba? Sa kasi sa pagko-content, kailangan mo talaga ng topic. Hindi pwedeng hindi. Kaya yung mga sinasabi na kumikita ka dahil sa video ng iba, gumawa ka ng sarili mo, gago! Kailangan ng topic Alam ko mag-video ako ng sarili. Ano sasabihin ko tungkol sa sarili ko? 'Di ba? Katulad nga ng ginagawa ni Master Gala, 'di ba? Tinatopic niya yung mga yung mga libingan ng mga sikat, 'di ba? Doon siya sumikat. So, you mean to say ginagamit niya yung mga puntod ng mga sikat para sumikat siya? Hindi. Kinda. Pero part kasi kailangan mo kasi ng subject. Hindi kasi uusad ang content mo nang wala kang subject. Kailangan may gamitin ka talaga. 'Di ba? Ngayon, nagkakatalo na lang yung gagamitin mong materyales kung yun ay legal o hindi. Halimbawa, ang video na re-react ko dito ay private video na kahit kailan hindi inilabas. Halimbawa, sex video ni Master Gala. Halimbawa lang. Yun ang hindi pwede. Kasi private yun Hindi pwede yun. Yun ang bawal. Pero kung ang video ay nilabas naman sa publiko at lahat naman tayo ay napanood yung video na yan, kaya natin panoorin lahat, pwede natin pagkwentuhan ngayon. Same lang yan ang, di ba, nung araw, hindi ko na naabutan to kasi mamaya sabihin nyo matanda na ako Halimbawa, di ba, sino mga nanonood ng cartoons nung araw? Di ba? Pag nanood kayo ng cartoons nung araw, kinabukasan sa school, pagkikwentuhan nyo yun Yun kasi yung subject nyo Parang ganito lang yan. Halimbawa, napanood natin ang video ni Master Gala. Ngayon, pagkikwentuhan natin ngayon. Hindi naman masama yon. Kaya nga, na-invento yung fair use na tinatawag Mahirap kasi dito yung daldal ka ng daldal, tapos wala kang pagbabasihan. Yung halimbawa, napanood ko sa video ni Master Gala, nadapa siya. Nagtaka naman kayo, saan yung nadapa? Napanood din namin yung video, wala naman siya nadapa. O, di ba? Unlike pag may pinapakita ako dito, kita nyo nadapa si Master Gala.
Nagigets nyo ibig ko sabihin? 'Di ba? At ang pagre-react ng video, part kasi ng ano yan, ng paggawa din ng content. Ginagawa yan sa political, entertainment, 'di ba? Sa legal, sila Attorney Libayan, ginagawa din naman yan, 'di ba? Dito sa ghost hunting community, may gumagawa din yan. Oo, pumunta ako sa mga bagay na hindi ko kayang puntahan nung una, ngayon napupuntahan ko. Kailangan hindi lang basta-basta vlog eh. Merong future. Meron kang nasa future sa isip mo na kailangan mo May foresight ka, may vision ka. gawa na hindi mo ipagsasabi. Oo, kasi pag pinagsabi mo, ano yan eh, pwede pang mapornada. Na, ano mo na lang yun, nasa plano mo, nasa Alam mo, puso partially mo. totoo yun, ano? Halimbawa, may ina-announce ka na gagawin mo, tapos hindi matutuloy. Katulad na sabi ko, baka gawin ko yung gagawin ni Donsky, uwi kasi ako ng Mindoro. Na-disgrasya ako, hindi ako natuloy. Sa isip mo na lang yun. Ayun ang isa pa sa sekreto. Kaya, pero ako thankful ako na every month. Pwede rin kasi yon kasi mamaya nag-announce ka, no? Halimbawa, sasabihin ni Master Gala, pupunta ako ng US, magbablog ako sa US. Siyempre, aasa yung mga, yung unlike na lang kung sure ka na may ticket ka na, may plano na talaga, pero yung, announce mo na balak mo, diba? Siyempre, aasa yung mga audience mo nun eh, no? Okay na rin na, hanggang ma-confirm na saka mo na lang sabihin. Almost 20,000, merong nakaraang buwan, 13,000 yung bago nating subscribers at malapit na nga po nating ma-reach ang 800,000. 800,000 na yata siya ngayon. This year, I'm sure, grant na natin yan. Sa mga collaboration, nagpapasalamat po ako, hindi ko na kayo isa-isahin. Sa mga sumusuporta hanggang ngayon. Sa mga gusto pong mag-start, yung magsisimpleng vlog ka lang, kung ayaw mo naman ng sementeryo, pwede naman ding iba, payo ko lang din sa inyo. Lagyan nyo ng puso yung ginagawa nyo. Correct. At pag may mga ganito, mabasahin ko sa inyo ha. Ito hindi Correct. Totoo yun, lagyan nyo ng puso. Hindi yung, kasi minsan ang kamalian ng iba, no? Magva-vlog. Magva-vlog. Parang iniisip niya na agad na madadami ang views ko nito. Dadami ang Hindi, for me kasi dapat na lang yun eh. Yes, di ba? Concern ka rin naman sa views. Hindi ako magpapaka-plastic, Concern ka naman, pero dapat secondary na lang yun. Hindi yun ang priority mo. Ang i-content mo, yung gusto mo, yung feel mo may kabuluhan. Di ba? Kahit na walang manood or to follow na lang yan eh. Kasi kung ang gagawin mo, yung mga bagay na feeling mo sa sarili mo ay may kabuluhan, magagandahan yung video mo eh. Feeling mo gaganda yung video mo eh. Magkakaroon ka ng mga tao na manonood sa'yo na similar yung interest nung sa'yo pag nadaanan ka nila. 'Di ba? Ako naman, bagamat na hindi naman lahat ay gusto yung ginagawa ko po, pero I do feel na meron sa inyo na nagugustuhan naman yung ginagawa ko. 'Di ba? Meron nga dating ayaw sa akin, ngayon gusto na sa akin. Meron ba nun? Magpatuloy natin. para mag-share ng hate. Ilalagay ko din dyan sa screen, babasahin ko, sasagutin ko din siya. Ito yung isa sa mga nagpapatibay sa akin kung bakit ako nakakapunta sa mga lugar na hindi basta-basta pwedeng puntahan ng tao nang siya lang mag-isa. Pero ako nagagawa ko sa lakas ng loob. To be fair naman, Kasi ganito. To be fair naman dito kay Master Gala, talagang kaya niyang puntahan yung mag-isa lang siya. 'Di ba? Kaya niyang pumunta sa lugar na yung biglang magugulat ka na lang nandun siya. Yung may siya may sarili siyang parang nakatatak na sa paa niya yung gumala talaga. Hindi ko ma-describe yung yung tamang term eh. Pero akong vlog na isang pinanganak siya na maging ganyan talaga. Yata ng isang sikat na lagay ko na lang dyan sa screen. Ngayon, nag-comment siya. Ngayon ko lang napansin. 4 months ago na pala siya nag-comment. I-blur ko na lang yung pangalan niya kasi alam mo na, masyadong sumikat. Charot. Ano mo yung hindi, wag mo nang anuhin yon yung para sumikat, baka sumikat, 'di ba? Kung ang isasagot mo naman ay naman, pwede mo naman i-mention yung name. 'Di ba? Kasi ang nafi-feel ko pag katulad dun sa akin nung tinapik mo ko dati, ang nafi-feel ko, piniprevent mo lang yung tao na magkaroon ng equal opportunity na
na marinig din yung side ng kabila. 'Di ba? Kung paano edit. Gusto mo kasi, sorry gusto mo kasi ikaw yung nasa ibabaw lagi. 'Di ba? Well, ganyan din naman ako paminsan-minsan. Pero sinisigurado ko naman yung irerebat ko ay masasagot ko naman na maayos. 'Di ba? Pero at the same time, gusto ko din naman makuha. Kaya nga hangga't maaari gusto ko magharap kami. Kahit yung mga sinasabi ng iba na sisikat lang yan, sisikat. Ako nga kahit nga walang subscriber yung yung nambabash sa akin. Mini-mention ko yung name or kahit small YouTuber din lang. Yung hindi rin lang naman na yung halimbawa mga 1,000 subscribers lang or 'di ba? Gusto ko rin kasi makita ng tao yung side nila. Kasi ang magiging judge niyan yung tao eh. Kung halimbawa kung sasagutin ko at hindi ko naman bibigyan ng pagkakataong sumagot din yung iba, wala din. Artificial yung pagkapanalo ko nun. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy na natin 'to. Sabi ko unexpected madalas ng vlog. So, ang meaning ko po kasi ng unexpected is, bahala na kung pupunta ako sa sementeryo, pasok lang ako ng pasok. Di ba ganun nga? So, basahin natin itong comment ng isa. Di dahilan na unexpected, so sunggab ng sunggab, ganun. For the sake of vlogging lang talaga. For the sake of kita, ganun lang yon. You don't think about the quality of what you say. You love doing sacrifice. You don't think about the quality of what you say. You love doing sacrificing your audience. Isip-isip, nagpaparami ka ng subscribers, ng followers, ng audience, pero you're disrespecting your audience. You're insulting your audience. Kamo matatalino. Nagmamarunong. Well, for a vlogger, dapat marunong ka on what you do. Totoo nga naman yun, Meaning, the simplest of the basics, dapat alam mo. Para mas maintindihan mo, balikan mo, ba't ka nagbablog? For what? Para kanino? Dahil gusto mo lang? It doesn't make sense. Then you don't care kung may manood sa'yo, pero you care about growing your subscribers. That's unacceptable. Oo nga naman, Hindi mo pwedeng, for me, may point kasi ito, hindi mo pwedeng dahilan na, wala lang, dahil gusto ko lang. Kasi parang kaplastikan yun eh. Kasi kung gusto mo lang, nilagay mo yan sa public, nag-e-expect ka na may manonood sa'yo. At dahil ginalingan mo ang pagbablog mo, nag-e-expect ka na magandahan sila sa ginagawa mo. 'Di ba? Anyway, tingnan natin yung defense ni Master Gala dito, Ano ba yung sinasabi na hindi dahilan na unexpected? Yung ugali ko. Pero, ang meaning kasi ng unexpected for me, may mambibidyohan tayo doon, meron tayong event na makukuhanan na hindi natin ine-expect. So, hindi raw dahilan yun, sabi niya. Hindi dahilan na unexpected, so sunggab ng sunggab, ganun. For the sake of vlogging lang talaga. Natural, for the sake of vlogging talaga. Gaga. O buang. Buanga ka. Ito na, high blood na naman ako. Ayoko. Hindi kasi parang ang ibig sabihin siguro nung nag-comment, parang hindi mo pinag-iisipan siguro for the sake na makapag-vlog ka. 'Di ba? May mga nagsasabi, ganito kasi yan, Parang ganito, let's say halimbawa, minsan nasabihan na rin ako niyan. Yung pagka hindi ko alam yung sinasabi ko. Minsan, 'di ba? Halimbawa ganito kasi yan may topic tayong pinag-uusapan. Then nadaanan yung isang, ako hindi ko kasi makontrol yun minsan eh. Then halimbawa may nadaanan na isang building, yung building na yun ay ospital. Halimbawa, Philippine General Hospital na daanan. Ngayon, naglakbay yung isip ko habang nagbablog ako. Alam mo, dati nakapunta ako dyan sa PGH. Magkukwento ako eh. Gawain ko yan minsan eh. Nakapunta ako dyan sa PGH. Ang may-ari niyan, halimbawa, ang may-ari niyan ay si Juan de la Cruz. Hindi ko namamalayan, mali pala yung nasabi ko. Kasi yun ang pagkakaalam ko eh. For yung mga audience na nakakaalam,
insult yun sa kanila. 'Di ba? Hindi man lang ako nagbigay ng disclaimer na, correct me if I'm wrong, kung si Juan de la Cruz yung, kaya kadalasan na nyo, napapansin nyo, nagsasabi ako ng correct me if I'm wrong. Pagka hindi ako sigurado sinasabi ko, iniiwan ko sa inyo yung pagko-correct sa akin. 'Di ba? Para mas accurate yung sasabihin. Kasi may mga time kasi na gano'n na biglaan talaga eh. Na syempre sasabihin ko kung ano lang yung alam ko. Pero hindi, without even realizing na mali pala yung sinasabi ko. Kaya para safe na lang, pagka hindi ako sigurado, tama ba yung sinabi ko? Halimbawa, si Juan de la Cruz po ba talaga yung may-ari nun? Paki-correct po ako ha. 'Di ba? Yun lang naman yung siguro. Siguro may nasasabi kasi ang problem kasi doon, Master Gala, pagka hindi mo pinag-aralan yung sinabi mo doon, kasi ang sasabihin mo diyan, marami ka kasing fans. 'Di ba? Marami ka kasing fans. Ang mangyayari dahil hinahangaan ka nila, yung sasabihin mo diyan gospel truth na. Halimbawa, may kikwentuhan, may kakwentuhan sila sa inuman, no? May natutunan sa'yo yung viewer mo. Isisingit ka niyan eh. Pre, mali yan. Sabi kasi ni Master Gala nung napanood ko, ganito, ganyan, ganyan daw eh. Pero mali din naman pala yung sinabi mo. Halimbawa lang. Yun kasi ang nagiging problem nun. Kaya nasasabi siguro na sacrifice mo yung audience mo. Napapansin ko kasi yan, Master Gala eh. Mamaya, i-elaborate ko mamaya as we go along. Kung mag-share ng negativity pero masarap ilabas. Kasi totoong tao tayo. Totoong tao si Master G. Real talk lang. Oh. Ganyan din ako pag nagagalit ako minsan eh. Vlogging lang talaga for the sake of kita. Itong hindi. Diyan ka nagkakamali. For the sake of kita. Diyan ka nagkakamali. Hindi, inamin mo kasing for the sake of vlogging eh. Bakit ka ba nagbablog? Ano yung reason? For the sake of kita din. Kahit ako din naman, di ba? Halimbawa, bakit ko minamonetize yung yung videos ko? Para may kitain din talaga. Pero ang pinag-uusapan kasi dito yung priority. Hindi mo kasi pwedeng itanggi yung kita eh. Kasi kahit na yung mga ghost hunter na kinikriticize ko, yan din naman ang after nila talaga. Pero sa akin, after ko man yan, pero hindi yan yung priority ko. 'Di ba? Kasi may priority. Katulad ng mga vlogger dapat ang priority dapat natin kung ano yung totoo. To follow na lang yan, yung kita-kita na yan. Hindi mo rin naman kasi pwedeng i-ignore yan eh. Siyempre, kahit pa paano, pinagpaguran mo din naman yan, Alangan naman pumayag ka na wala kang mahita dyan sa ginawa mo. 'Di ba? Kahit ako din naman, daldal ako ng daldal dito araw-araw. Kahit kayo lumagay sa position ko, gumagastos ako ng kuryente, gumagastos ako ng kahit hindi naman kalakihan ng kita ko dito, at least secured na yung pambayad ko ng kuryente dito sa bahay. Tsaka tubig. 'Di ba? Yun sana naiintindihan nyo. Yung para din naman sa kita yon, 'di ba? Yung sa priority na lang magkakatalo. Kasi need mo rin naman talaga ng kita para i-sustain itong operations na to. At hindi naman masama yon, 'di ba? Kahit nga mga sundalo may sinumpa ang tungkulin eh. Nagtatrabaho din naman sila para mabuhay yung nila eh. Para mabuhay yung pamilya nila eh. Yung sa sweldo nila, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na peke ang pagiging bayani ng mga sundalo kasi ang after lang nila kumita. Kasama kasi 'yon. Kaya lang syempre bilang sundalo, sa kanila kasi mas matimbang yung honor. Pero hindi mo pwedeng alisin yung kabuhayan nila. Yun lang yun. Dahil alam ng subscribers ko yan. May mga mababasa nga din po ako, mga master eh. Yung mga nagbago na daw ako, yung mga yung dating mapagpakumbabang Master G. Hindi ba pwedeng... Totoo yan, may nagsabi sa akin na dati daw yung Bible verse ka ba? Ka na Word of God dati? Oo, nabasa basahin mo yung post ko sa FB. May binura ako dun. Ikaw yung unang minention eh. I-level up natin yung utak natin. Hindi ba pwedeng
para hindi naman din nila hayaan, hindi mo hahayaan na may yumurak sa pagkatao mo. Ipagtanggol mo yung sarili mo. Masama ba yun? Ito kasi, ito. Yung pagtanggol sa sarili, walang problema dun eh. Pero minsan, kapag sinabihan ka, lalo na at mali, naiintindihan ko naman na masakit nga naman sa pride yun. Kahit ako din naman, di ba, pagka pinagsabihan ako at alam kong mali, pero wala eh, kailangan natin kasing tanggapin yun eh. Hindi naman kasi hindi mo pinagtatanggol ang sarili, paano kung mali ka naman talaga? Di ba? Ilalaban mo pa rin ba yun? Ipagtatanggol mo pa rin ba yung sarili mo na mali ka, men? For the sake of kita, ganun lang yun. Parang sigurado siya, no? Parang kilala niya. You don't think about the quality of Hindi naman kasi hindi naman kasi kailangan kilalanin ng buong pagkatao mo para malaman na yung pagbablog ay may kinikita ka. Kasi sinabi mo, di ba, inamin mo din mo for the sake of vlogging. Ba't ka ba nagbablog? Ano ba yung reason nun, di ba? Yes, nandun na yung reason na para igala ko kayo. Pero I don't think na yun yung main, yun lang yung reason na kami ipasyal mo sa mga pinupuntahan mo. Pwede naman kasing yun na reason or pwedeng gusto mo lang gumala talaga. Pero hindi mo kasi pwedeng alisin yung fact na concern ka rin sa kikitain mo. Of what you say. So may quality pala talaga dapat pag may sasabihin. Ano sabi? You don't think about the quality of what you say. Sabi niya. You don't think about the quality of what you say. So may quality pala talaga dapat pag sabihin. Oo. Ano ba yung tinatawag na quality? Hindi galing sa chismis ang sinasabi. Yan ang pinaka Yan ang pinaka dito. When you say galing sa chismis, yung mga walang basihan, narinig mo lang kay Marites, narinig mo lang kay yung halimbawa, hoy, alam mo ba si Boss Smokey na mimeke ng video? Ganon. Broadcast agad ako. Hoy, Boss Smokey, namimeke ka ng video. Without even knowing na kung yung tinutukoy ba na na information na yun ay may basihan o wala. Kasi kalimitan kasi pag chismis kasi, walang basihan. Narinig mo lang talaga, hearsay. Di ba? Meron namang chismis na bagamat totoo, wala namang kinalaman sa issue or hindi mo na dapat nilalabas. Ang intention mo ay literal na manira ka talaga. Halimbawa, oy, alam mo ba yan si Boss Smokey, yan? Na overdose dati yan sa shabu. Na kung tutuusin, hindi naman nakakatulong yun eh. I mean, ano bang interest ng tao dun? Di ba? Na umaano ka lang ng parang gumagawa ka lang ng paraan para ayawan siya ng tao. Pero halimbawa, kung ang sinasabi mo ay may basihan at interest ng publiko ang nakasalalay, halimbawa gumawa siya ng video na sobrang daming naniniwala doon sa video na yon, na marami ng nagpapadala ng pera, nagiging concern na, bakit hindi mo sasabihin yung totoo? Diba? Para makapag-isip-isip or mahimasmasan yung mga taong nauuto. Hindi naman bawal yun. Diba? At ang tawag dun kasi ay criticism, pag nilabas sa isang publiko ang isang bagay na mali ang impormasyon at kinorek mo, or sinabi mong mali yung ginagawa niya. Diba? You love doing, sacrificing your audience. Anong ibig mo sabihin dyan? You love doing, sacrificing your audience. Unang-una, ang pagko-content para sa kaalaman ang pagko-content ay mostly dapat para mas natural ay unexpected. Pangalawa, ipinapakita mo, sineshare mo yung mga dapat mong i-share. Tama naman yon. Hindi, sa line of vlogging ni Master Gala, mas cool talaga pag unexpected. 'Di ba? Pero pag mga vlogging, halimbawa ang vlog mo ay pagluluto, kailangan
kailangan prepared ka muna bago ka sumalang. Or halimbawa, magtuturo ka ng history. Dapat prepared ka. Pero yung unexpected siguro na tinutukoy ni Master Gala, sa bagay, may halong adventure eh. Mas maganda kasi pag unexpected mo yung mangyayari eh. 'Di ba? Pero kasi ang naaamoy ko doon sa gustong isabi nung nag-comment sa'yo, na-mention niya kasi yung quality. Ang tinutukoy niya siguro dyan ay yung accuracy ng information na binabato mo. Mamaya i-explain ko mamaya. Ayon sa topic, sa tema, at hindi mo na iniisip kung perfect or hindi. Kasi may nagkakamali naman talaga. Oo, unachievable yung pagiging perfect. However, pag nagkamali ka, karapatan ng audience kasi na i-correct ka eh. 'Di ba? Naalala niyo ako, yung mali ang pronunciation ka ng placebo ako ng placebo. May nag-correct sa akin, chinek ko, tama naman talaga. 'Di ba, men? Pangatlo, hindi ka bobo para isipin mo na ikaw ay perfect ka. 'Di ba? Hindi, ito yung kadalasan eh, na bato eh. I mean, ganito halimbawa, sa bagay, naiintindihan ko din naman, lalo na pagka ma-pride kang tao. Mahirap talaga yan. 'Di ba? Pero napaka-weak nung argument na palaging binabalik mo sa ikaw, perpekto ka ba? Napaka-weak kasi ng argument na yun eh. Paano kung halimbawa may nasabi ka talagang mali? 'Di ba? May nasabi kang mali na magiging cause ng misinformation. Halimbawa ganito nagbo-vlog ako dito sa Malolos, Bulacan. Tapos alam nyo, itong Malolos na to, sikat ito na dito na nakatira yung sikat na bayani natin eh, na si Lapu-Lapu. Dito sa Malolos, Bulacan. 'Di ba? So hindi ako perfecto, nagkamali ako doon, pero pag may nag-correct sa akin na ano ba yan, hindi mo man lang ni-research yung dinaldal mo dyan, may karapatan sila mag-ganon, men eh. Kasi ayaw lang ng mga audience na siguro kumalat yung misinformation. Kasi nga, katulad na sinabi ko kanina, maraming may idol kasi sa'yo. Lahat ng sasabihin mo dyan, paniniwalaan nila. Gospel truth lahat ng sasabihin mo, lalo na pagka-idol na idol ka ng isang tao. Maniwala ka sa akin, may mga ganyan na sobrang idol nila. Kung ano na lang ang isubo nila sa audience ay paniniwalaan sila. May mga ganon kasi. At yung mga nakanood sa'yo ng ganon, ng misinformation na yon, ikikwento niya pa yon doon sa mga makakakwentuhan nila. At yung nakakwentuhan nila na hindi naman dinouble check, ikikwento pa uli yon doon sa minsan nga mag-iiba-iba na ang version niyan eh. 'Di ba? Isip-isip. Nagpaparami ka ng subscribers, ng followers, ng audience, pero you're disrespecting your audience. Sa dami ng nanonood sa atin, siya lang naman yung nagsabi na disrespectful. Ang gaga, di ba? Hindi. Invalid yan. Paano kung lahat na nanonood sa'yo ay gusto ka? Minsan kasi may pagkakataon na kahit na ayaw nung sinasabi mo, ay hindi na lang magsasalita. Di ba? Napakaboba. Hindi porket walang nagsalita, wala nang ibang kumukontra. Siguro yung iba, pinipili na lang manahimik kasi siguro hindi worth it ng time nila. Pwede kasing ganon. Di ba, men? Nasasabihin mong disrespectful. Ito pinaglaanan na kita ng pansin, pasalamat. Kaya nga sinabing disrespectful nga kasi pag nag-feed ka na maling information sa audience mo, iniinsulto mo yung intelihente nila eh. Sa totoo lang. Pagka ganun yung nilulure mo sila sa sa maling information. Siyempre, mahal ka ng mga yan. Deserve din naman kasi nila malaman kung ano talaga yung totoo. Di ba?
Ako ha, inuulit ko, hindi ako perfecto. Nararanasan ko din yan, men. Nararanasan ko din yan. At lahat ng sinasabi ko, hindi rin naman masisigurado kung tama din lahat. Kaya nga, binibigay ko sa audience, pag may nasabi ako mali dito, i-correct nyo ako. 'Di ba? Hindi rin naman ako ligtas sa ganyan eh. Charot. Kailan ko ba kayo dinisrespect, mga master? Kung sa inyong palagay pala hindi ko na kayo nire-respeto, bakit stay pa rin kayo ng stay? Nanonood pa rin kayo sa akin. Ganito kasi 'yon. Kailan mo sila nung gumawa ka ng fake content at later mo na lang inamin, form ng disrespectful 'yon. O pagdi-disrespect. Disrespectful. Katulad doon wala akong tiwala doon sa grammar ko na 'yon, 'di ba? Wala akong magagawa, hindi talaga ako marunong mag-English eh. Form ng pagdi-disrespect na 'yon, yung mameke ka ng video. Marami kasing uri. Paano bang disrespect ang iniisip ni Master Gala? Siguro yung typical na pag-disrespect, no? Katulad ng pagmura, 'di ba? Yung paninigaw sa nakakatanda. Pero marami kasing uri ng pagdi-disrespect eh. Isa na diyan pag iniinsulto mo yung intelihente nung audience mo. Pangalawa, yung sinabi mo na, ano ba yung sinabi mo dito? Hindi ko na kayo nire-respeto. Bakit stay pa rin kayo ng stay? Nanonood pa rin kayo sa akin. 'Di ba? Yan din ang sinasabi sa akin nung mga nagki-criticize sa akin. Sabi ganoon, kung ayaw mo pala nung video, bakit nanonood ka pa? 'Di ba? Hindi kasi pwedeng iwasan 'yun eh. Hindi kasi pwedeng iwasan 'yun kasi yung video mo nasa public 'yon. Hindi pwedeng hindi mapansin yung video mo. Ito yung sinasabi natin na na nasa public kasi yung video. Parang ganito lang yan, men, Ayaw na ayaw mong makakita ng ayaw na ayaw mong binabastos ka. 'Di ba? Pero lalabas ka ng nakabra at panty. Hindi ko nagigets 'yon. 'Di ba? Kaya yung video natin, pag inilabas natin yan, marami makakapanood yan at kanya-kanyang interpretasyon yung magagawa ng tao. Hindi mo talaga yan. Nakaka-frustrate talaga yan, men. Kaya lang, yung sinasabi mo na, bakit nanonood ka sa akin kung film mo? Hindi kasi naman maiiwasan na hindi panoorin ng video mo dahil yung video mo ay sinasuggest yan eh. 'Di ba? At kapag nag-comment yung tao dyan sa video, karapatan niya din naman mag-comment. Kaya nga may comment section yung mga natin eh. Yung mga channel natin eh. 'Di ba? Napaka-weak ng argument kasi na yun lagi. Ba't mo pinapanood? Ikaw, kung ibabalik ko sa iyo yung argument mo, Master Gala, nating personal bakit mo binasa yung comment niya kung ayaw mo? Same concept. 'Di ba? Kasi yung comment niya ay sinadya niya na isulat sa publiko yon or do sa channel mo. Parang sa amin din, kung may YouTube app kami at in-upload mo yung video mo, isasuggest kasi sa amin, makikita namin yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin kung ayaw mo, wag mong panoorin. Una-una, hindi ko pa nga madidetermine kung ayaw ko yung video kung hindi ko panonoorin eh. Siyempre, halimbawa, first time lang kitang nadaanan sa YouTube. Pinrest ko. Hindi ko na gusto yung napanood ko sa'yo. 'Di ba? Ko-comment ako. Kalayaan ko naman mag-comment 'yon. At kung halimbawa dumaan uli yung video mo sa mo, nasa pagpapasya ko 'yon eh. Kung papanoorin ko o hindi. At pag napanood ko 'yon, 'di ba? May karapatan na naman uli akong sabihin ko ano yung hindi ko gusto. Katulad ng mga kritiko alam naman na nila na lagi akong kontra dun sa video ng idol nila. And yet, pinapanood pa rin ako. Araw-araw pa rin na comment sa akin. 'Di ba? Ayan ang hindi ko naiintindihan eh. Kung naia-apply nyo sa sarili nyo yan, yan logic na yan. 'Di ba? Parehas tayo hindi magpapansinan. Nagigets nyo? Palagay ng iba,
palagi, lalong-lalo na tong gaga na to, na Galit na galit. dinidisrespect ko siya. Kung dinidisrespect kita, huwag ka nang mag-comment, tanga. Umalis ka na lang, huwag ka nang mag-comment, huwag ka nang manood, buang. Ganun lang yun. So, Galit na galit, gusto kong itama tong kagagahan niya. Ako, to be fair, ganyan din ako pag buisit na buisit ako eh. Di ba? Nakakabuisit din naman kasi talaga. Pagka yung comment nakaka-high blood. You're insulting your audience. No. I'm sharing what I experienced. Tandaan mo yan. Kung ano ang na-experience ko, anong nakikita nyo sa vlog, ganun ako. Oo, hindi ako ipokrita para itama ka o para sabihin kong tama yung mga sinasabi mo dahil kagagahan niyang Oo. Sabi ko raw matatalino, matatalino, marunong. Well, for a vlogger, dapat marunong ka on what you do. Hindi dapat ganito, dapat perfect ka on what you do. Kasi nagbase ko dyan sa pagkakasabi mong Meaning, simply as of the basics, dapat alam mo. Diba? Inuutusan ako. Hindi naman. Totoo naman yun. Hindi ka naman, actually yung bagay na yan, hindi ka na dapat utusan dyan eh. Sinasabi niya lang na dapat alam mo. 'Di ba? Ako, aminado ako na yung mga basics nga na yan, hindi ko pa alam yan eh. Kasi hindi naman ako lagi nagvo-vlog sa labas eh. Maari pa rin ako magkamali sa ganyan. Pero tama yun. Na kailangan yung mga basics, alam natin talaga. Ano ba yung mga, siguro ang tinutukoy niyang basics, pagka magvi-video ka, dapat may paalam ka kung private property yung vi-videohan mo. Pangalawa, yung information na sasabihin mo ay dapat dinoble check mo. 'Di ba? Pangatlo, dapat wala kang maaabala. Yung mga basics na ganun, I don't know kung may kulang pa, Nalaman ko lang yan nung pumunta kami ng abandoned village. Yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Ako hindi ko pa alam yan, pero totoo naman 'yun. Kailangan mga simplest of the basics dapat alam mo. Hindi ka naman inuutusan nun, sinasabi lang na dapat. Para mas maintindihan mo, balikan mo. Ba't ka nagbablog? For what? Para kanino? Nagbablog ako dahil gusto ko lang. May problema ba doon? Nagbablog ako dahil mahal ko lang yung ginagawa ko. At hindi ko yung word na lang, dahil gusto ko lang, ibig sabihin, wala ka ng ibang plano doon. Dahil gusto mo lang talaga. 'Di ba? For me, kaplastikan yon. Yung dahil gusto ko lang. So, wala kang reason na kami ay hindi reason na ipapanood mo sa amin yung video mo. Bakit naghahanap ka ng conflicting nga naman. Bakit ka naghahanap ng ng subscribers at road to 1 million ka, 'di ba? Kung gusto mo lang ibig sabihin yun lang, only, 'di ba? Ibig sabihin kapag sinabi mo ikaw lang ang babae sa buhay ko. Siya lang, wala nang iba. Ba't ka nagba-vlog? Gusto ko lang. Talagang gusto mo lang? Wala kang talagang careless ka nga. 'Di ba? Dahil yun lang pala ang gusto mo, mag-vlog ka lang gusto, wala ka nang, kung yun lang ang gusto mo, mag-vlog lang, hindi mo i-check yung mga yung mga information na sinasabi mo. Oo nga naman. Hindi ko inaano na piniplease yung tao na anuhin ako ba, yung sa side ko na maging mabait sa tao na para magbabait-baitan ako. Hindi actually, hindi yun ang issue, men eh. Nakikita ko yung issue nung nag-comment sa'yo. Parang ang regarding yun dun sa sa quality ng vlog mo. Hindi naman dahil katulad ni Tony Fowler, 'di ba? Mura siya ng mura. Hindi naman nakaka-please yung pagmumura, pero marami nanonood sa kanya. I don't think na para dun yun yung magbabait-baitan. Hindi. Parang ang shallow ng pagkaka-understand ni Master Gala do sa issue. No? Dahil lahat naman tayo, may bad side naman tayo lahat eh. 'Di ba? Pero may mga tao na kahit
sobrang sama na ng ugali ang pinapakita sa camera, minamahal pa rin ng audience. I don't think na ano yun, na kailangan magbait-baitan ka. Regarding lang yun doon sa quality nung content mo. Yes, sabihin na natin maganda yung camera na ginagamit mo. Pero ang sinasabi kasing quality dito, yung sinasabi mo doon eh. 'Di ba? Ganun. So, sabi niya, dahil gusto mo lang, it doesn't make sense for you. If it doesn't make sense, go away and never come back. Yawa. Pinalayas Never ka come tuloy. back. Then you don't care kung may manood sa'yo? Sino nagsabing I don't care kung may manood sa akin? Hindi ha, ito. May Ito to ha. To be fair naman dyan sa nag-comment, narinig ko na yan before eh. Nasabi mo yan, hindi ko lang ma-pinpoint ko ano video. Yung wala naman akong pakialam kung panoorin nyo ko o hindi. Nasabi mo yan, men. Hindi ko lang, tinatamad lang ako maghanap eh. Pero, natatandaan ko yan. 'Di ba? manood sa akin. Pero you care about growing your subscribers. That Sabagay, yung sinabi mo kanina na hindi ako magbabait-baitan para i-please kayo. Na, ano na yun, another term na yun na dun sa wala kang pakialam na may nanonood sa'yo. unacceptable. It's another way of saying. Hindi kasi ganito yan eh. Hindi kasi ganyan yan eh. Yung utak mong perpekto, hindi dapat sa mundo. Alisin na natin yung argument ng pagiging perpekto. Napaka-weak kahit kailan, napaka-weak na argument yan eh. Yung perfect ka ba? Parang ganito yan halimbawa, nagtuturo ka na ang kulay ng natin, ng watawat natin, ng flag ng Philippines, merong red, may blue, merong green. Tapos iko-correct mo ako, anong green? Wala namang green sa Ikaw, bungo mali yung sinasabi mo, wala namang green sa flag ng Philippines eh. Tapos ang ika-counter argument ko sa'yo, ikaw, masyado kang perpekto. Hindi minsan, alam ko napakahirap niyan. I-accept na nagkamali tayo. Mahirap yan, men. Kahit ako, isa yan sa weakness ko rin eh. Pero napaka-weak kasi ng defense na ikaw na yung perfecto, nasa perfecto. Hindi, di ba? Napaka-weak, parang self-defeating statement kasi yun eh. Yung ganung bagay. I-try natin mag-evolve tayo na hindi laging ganyan yung dahilan na ikaw na ang perfecto, di ba? Ikaw na ang matalino. Hindi dapat dito sa aking mundo, sa mundong ginagalawan ko. Yung utak mong perfecto. Para isa lang naman community natin eh. Yun nga ang problema Ang mundo natin YouTube eh. Di ba? May access lahat sa sa mundo mo eh. Dapat yan sa mga kapwa mo perfecto, doon ka. Hindi po ako perfecto eh. Hindi ako magaling. Doon ka sa magagaling. Tandaan mo. Ikaw nang magaling. Ikaw na ang perfecto. Ngayon, don't vlog or future vlogs that require you to research kung hindi ka magaling sa research. Bakit mo ako uutusan? Anong pakialam mo? Kung... Hindi, may pakialam talaga yung audience pagdating sa ganyan. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Yung sinabi ka, don't vlog or feature vlogs that require you to research. Kasi minsan may pinupuntahan ka na may history yung place eh. Kailangan talagang i-research mo yon. Ito, katulad nito, Master Gala ha, no offense. Ito yung kritisismo ko sa'yo nung pumunta. Ako po, hindi po ako perfecto ha. May pagkakamali din po ako. Pinapangunahan ko na kayo ha. Marami akong sablay din sa buhay ko. Hindi ito usapin ng pagiging perfecto. Pero yung time na na pumunta kayong hospital, yung para bang sinabi nyo doon na kayong dalawa ni Aga si Ching. Alam ko sa inyo na pulot ni Aga si Ching yun eh. Yung sinabi na yung hospital maraming pinalaglag, maraming Man, that's a no-no.
Naniwala ka lang doon sa kwento ng ano, paano yung reputasyon ng mga dating nagtrabaho doon? Yung mga doktor na OB-GYN doon. Biruin mo, sasabihin mo, sangkot sila sa pagpapalaglag doon. Never nangyari sa hospital. I don't know kung meron, sa ospital na nagpalaglag. Pero, I don't believe. Kasi ginagawa yung pagpapalaglag na yan sa mga klinik eh. Kahit sinong OB ang tanungin mo niyan, pag sa ospital nila ginawa yan, mayayari sila pati yung hospital. Yung sinasabi nyo, yan kasi yung mga example na gano'n eh. Paano na yung image nung hospital na yon na maraming pinalaglag doon nung araw? 'Di ba? Kaya nga sinabi mag-research pwede ba may mangyari sa hospital yon na may Kaya ito, minsan kasi napapansin ko, basta sa ikakaganda ng ikakat ko na to, meron pa bang ibang comment dito na kinomentan siya? Bumalik ba siya uli sa dati? Totoo, meron pa palang iba. Kasi minsan kasi ito ang nangyayari eh. Parang sa ikakaganda lang ng content, sasakyan mo na yung kung ano yung feeling mong thrilling na information without even thinking kung possible ba talagang mangyari yon. Katulad doon sa hospital na yon, yung kinwentuhan ka na maraming nagpalaglag doon. Hindi mo man lang ba naisip na possible ba sa ospital na maraming magpalaglag doon? 'Di ba? Or sana man ang nilagay mo, sabi ni Kuya, di umano, marami daw nagpalaglag dito, di umano. 'Di ba? Kahit ganun man lang sana eh. 'Di ba, men? Pati sa mga evidence mo, ganun din eh. No? Tapos ito, ma-overtime na ako eh. Pero bilisan natin. Di mo kasi kinikilala ano ang mali sa'yo. Kaya you brand people na sobrang matalino na, smart shaming to eh. At nasobrahan na sa pagiging matalino, you don't accept constructive criticism. Isa ito sa pinakamahirap talagang tanggapin. I do admit. Di ba? Kasi parang nababawasan ang pride mo niyan eh. Pero minsan, di ba? Sometimes, mas kesa ilaban mo. Kasi, ito naranasan ko na yan. Pag may mali, tapos nilaban ko yung mali ko, in the long run, mapapahiya pa rin ako eh. 'Di ba? Mas masakit yon. Para isang sakita na lang, tanggapin mo na nagkamali ka. Inuulit ko ako mahirap din para sa akin yan. Pero yun kasi yung ideal eh. 'Di ba? Kahit ako, inaano ko pa to eh. Pinagdudusahan ko pa rin tong constructive criticism na to eh. Hanggang ngayon. May mga, hindi, parang, alam mo yon, yung parang, hindi mo matanggap na kinorek ka. I'm so sure some of you may din, magtapatan tayo, no? Ako naman nagiging tapat naman ako sa inyo eh. 'Di ba? Mahirap 'yun ang masakit sa kalooban minsan pagka kinorek ka. Lalo na pagka yung sinasabi mo confident ka pa na alam mo, tapos malalaman mo mali pala. 'Di ba? Mahirap 'yun eh, 'di ba? Nakakahiya. Kaya instead na ilaban mo na lang, i-accept mo na lang na mali. Para isang sakita na lang. Kasi the more na nilalaban mo yan at nilulusot mo yan, men, darating ang time malalaman din na mali ka talaga eh. 'Di ba? Gusto mo lang mag-vlog ganon, yet you don't value your audience. O 'di ba, napapansin na naman 'yon. What your audience tell about you means something that will improve you as you face as being a person with a blogger facing identity. May problem sa'yo and what makes you look more ideal to bash. So parang ang dating kasi, mas lalo ka ibabash. Kasi nga, pinagmamatigasan mo yung mga bagay na yon. Hindi ko na papakinggan yung response sa kanya. Sa akin ko na ipapasa kasi applicable din sa akin itong sinasabi ng audience niya eh. You attract bashers because there's something to bash about you. Di mo nare-realize yun. Nagbablog ka, di ka basta nagpo-post lang. Correct. Di ba? Ang pagbablog kasi dapat yung sinasabi mo, dapat alam mo eh. Or dumating man yung time, halimbawa nagkasubuan na, at hindi mo alam yung
Mag-ano ka na lang, sabihin mo na lang na correct nyo na lang po ako if baka mamaya mali yung sinasabi ko. 'Di ba? Nagba-vlog ka, di ka basta nagpo-post lang. Be humble to the fact na you need your audience to grow your market. Huwag kang umasta na walang utang na loob sa mga audience mo. Oo, sa ayot sa gusto natin, malaki ang utang na loob natin sa mga audience eh. Kung anong meron ka dyan, audience mo yung dahilan yan eh. Dahil pinanood ka. Kaya yung mga sagutan na, kung ayaw nyo, huwag kayong manood. Hindi, ano yun. Kung di mo pa din na-realize yan, then mag-stop ka na. Masyado ka na ma-attitude, wala ka pa sa million subscribers, ganyan ka na. Yung, wag naman, no? Yung sinabi mag-stop ka na, wag naman siguro. Hindi, darating din naman ng time, marirealize din naman siguro ni Master Gala yun. Pero wag yun naman patitigilin yung tao. Di ba? Tanggap ko, pero the way naman na pagtatama mo sa isang tao na akala mo naman hindi ka na nagkakamali, kagagahan mo yan, kabubuhan mo. Gusto mo lang mag-vlog, ganun. Pwede mong sabihin sa tao, sabihin sa akin ng maayos. Kaya tingin ko maayos naman yung pagkakasabi eh. Offensive lang kasi yung dating kasi parang natatamaan kasi yung pride natin. No? 'Di ba? Actually, wala namang mali doon sa comment. Eh, syempre, kahit ako din naman, sa akin din naman i-comment yan, ma-hurt din naman ako. 'Di ba? Ano pa ba yung sinabi dito? Wala na. So, halos inabot tayo isang oras, ano. Hindi lang kay Master Gala, ano yan, sa mga kapwa vlogger ko din. 'Di ba? Mahirap talaga yan, men eh. Yang harapin yung criticism, mahirap yan. Lalo na pag halimbawa katulad ni Master Gala na malaki na yung channel. Yung, syempre, mafe-feel mo na yan. Marami ka nang napatunayan, di ba? Tapos ang magbabash lang sa'yo, yung kung sinong may account lang sa YouTube na ano. Pero sometimes kasi, may point eh. Di ba? Ang technique ko dyan, halimbawa pag may nag-criticize sa akin, medyo tataasan ko muna ng pride ko. Pero i-make sure ko, siyempre, nakakahiya na tanggapin na minsan na, o nga no, tama siya. Nakakahiya kasi tanggapin yun eh. Pero I'll make sure sa susunod na vlog ko, na-improve ko na. Diba? Or na-try ko man lang na baguhin. Pero syempre, dala ng pagiging ma-pride, sino ba sa atin na walang pride? Medyo, titigasan ko muna ng mukha ko. Di ba? Wala eh. Mahirap kasi yan, men eh. Isa yan sa challenge. Kasi wala namang kasing larangan na sobrang dali. Lahat mahirap. Kasama yan sa paghihirap bilang YouTuber, yung mga ganyang criticism. Yan dapat na may intindihan natin sa araw-araw na nagva-vlog tayo. No? Hindi ako pumunta dito para sabihin na mali si Master Gala at ako ang tama, 'di ba? Pero iniintindi ko lang kasi yung post. Medyo malawak ang pangunawa ko kasi hindi sa akin sinabi yan eh. Pero kung sa akin sinabi yan, syempre, maaring ang actions ko rin katulad din ng kay Master Gala. 'Di ba? At kayo naman ngayon na magsabi, hindi mo tama naman yung nag-comment, blah 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 blah. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.